Bakit nga ba masarap ang bawal? O nga no? Bakit nga ba? Yo, you're listening to Romeo. May mga pag-aaral sa ganitong bagay. Nagiging masarap ang mga pagkain bawal sa atin dahil pinapagana nito ang ating dopamine response sa ating katawan. Dahil din sa tinataglay nitong mataas na asin, asukal, taba, na siya namang dahilan kung ba't tayo na-addict sa panlasa. Once na makonsume natin to, we get instant fulfillment. Kaya hanap-hanapin natin siya kahit na bawal. Bukod pa dito, kapag binigyan ng label ang isang pagkain na bawal niyang kainin, wag yan, masama sa kalusugan yan, nagiging curious tayo kung ano ba talagang dahilan bakit bawal yon. Kaya we are trying to look for an answer and eventually gagawa tayo ng paraan para matikman lang yon. Doon na din nagsisimula ang pagkahumaling mo sa bawal. Isa din sa dahilan kahit bawal ay kakainin pa din natin dahil sa social at cultural influences. Kapag nakita mo yung pagkain na bawal sa kalusugan pero nakikita mo karamihan ay kumakain na to, mapapakain ka na rin kasi mostly ganun ang kinakain ng mga tao sa lugar ninyo. Kung ganun ang practices at kultura nila, mapapatry ka na rin talaga. Minsan naman sa peer pressure din. Minsan sasabihan ka pa na, uy, kainin mo na to. Masarap to. Kami nga kinakain namin yan eh. Arte mo naman. Kaya napipilitan din tayong sumubok dahil din sa mga taong nakapaligid sa atin. Isa din sa dahilan ay ang financial problem. Kapag walang sapat na kakayahang bumili ng healthy foods, we tend to buy yung pagkain maaabot lang ng kakayanin ng budget natin. Kahit na masama sa kalusugan. Sa reality, di ba? Masarap talaga ang bawal lalo na kung pag-uusapan ay instant satisfaction lang at reward. But if you look it on a long-term health, it's not really good for you. You are what you eat at naniniwala ako doon dahil ang kalusugan ay kayamanan. Kaya ingatan din natin. Kaya itatanong ko ulit sa iyo ito, masarap na ba talaga ang bawal? Thank you for listening and see you in my next video.